Ito nga pala yung motor ko na 7 years old na. Kung tatawagin natin ay nasnas na dahil sa sobrang tagal na nito at kumpleto pa rin yung cover niya. Dinala ko nga pala ito dito sa Busuanga para ipaayos ang kanyang handbrake dahil nga hindi na siya makapagtakbo ng maayos at naglalak ito. Hindi ko nga alam kung ano ang problema kaya nahirapan akong ayusin at dinala ko na ito sa mga expert. Ito nga pala yung sa highway. Iba't iba rin silang mga tinda dito, may mga gulong, langis at iba pa. Marami rin kayong pagkukunan dito. Ito nga ang problema pala ng motor ko. Hindi siya umiipit dahil na-stuck na. Hindi na siya gumagalaw ng maayos. At buti na lang nakabili kami ng 300 pesos euro ng company. Dahil nakamura lang kami. Napapaisip ako kung kaya niya ba talaga. At syempre dahil expert siya, hinahayaan ko lang nga siya na maayos ito. Hindi nga pala magkasukat yung lalagyan ng foil niya. Kaya nahihirapan talaga kaming i-set up at ipasok siya. Nakikita ko nga pala si kuya na pawis na. Naawa nga naman ako sa kanya dahil bukod sa nag-aayos siya ng motor, nagkakarwas pa sa sobrang sipag. Napapaisip siya kung ano ba talaga yung problema. At ito nga pala yung mga karwas nila dito. At nung binabalik na ni kuya, akala ko okay na. Pero pagkatapos hindi pa pala. Sinabi nga pala sa amin ni kuya na pwede na lang namin ipaayos sa iba dahil hindi niya na raw maayos. Kung sa kuyunin pa, hindi niya na raw mauyunan. Kasi nga hindi umiikot ang gulong sa unahan. Hindi ko nga alam kung anong problema. Pero tingin ko nagkapalit yung dalawang bilog. At binalik na lang namin sa bahay at inuwi. Tinanggal ko nga pala yung bilog niya sa unahan na panlapat. Ramdam ko kasi at hinala ko na talagang hindi talaga sila magkatugma. Na nagkapalit sila. Kinabit nga pala daw ito ng lasing. Kaya hindi talaga nila alam kung paano talaga ibalik. At kaya binubuksan ko, tinatyagaan ko talaga para maayos. Dahil hindi na nga madrawing ang mukha ng may-ari. Dahil sa pag-ayos ko, nagbabaka sakali akong matsambahan. Hindi naman talaga ako mekaniko, sa totoo lang. Kaya nikot-ikot ko yun at ayun, naayos na nga. Tuwang-tuwa na nga kami dahil pinagpalit ko lang yung bilog niya. Doong ngiti na yung may-ari, abot pa nga yung ngiti. Grabe yung ayos ko, simula gabi hanggang umaga. Nag-start ako ng 7 hanggang 10. Natulog ako pagkagising ko ng umaga. Ayos ako hanggang alas 3. Grabing hirap din ang pag-ayos ko. Ni-YouTube ko pa para matutunan ko. Dahil kung hindi ko maayos, baka mag-iyak yung may-ari. Hindi na pala ako ang namamahala nito. Ako na lang yung nagme-maintenance kung may sira. Dahil pinagkatiwala ko na pala ito sa kapatid naming bunso. At ayan, naayos na nga ang handbrake niya. At pwede na siyang magtakbo. Natsambahan.